Kamusta po sa inyong lahat? Welcome po sa Lihim na Hardin. Sa araw na ito ay pupunta po tayo sa forest para manguha po tayo ng chanterelle mushrooms. At excited na po ako. So, excited na po kayo. So, samahan po niyo ako para makita po niyo ang aking pangunguha. So, tara na at makikita po niyo ang napakagandang tanawin. Bago po tayo magpatuloy, ipapakita ko po sa inyo ang aking napakagandang ligaw na bulaklak sa hardin. At while na umiikot po tayo ay nakita ko po ang isang mailap na hayop. Ang tawag nito dito sa English ay moose. Sa Swedish daw ay ilg. At napakaganda po ng ating umaga. At ito po ang nakita ko po sa ating lawn, sa bandang lawn. Ang tinatawag nila na shaggy mane mushrooms. Edible din po siya or makakain din po siya, pero kailangan nating kuhanin yan habang bata pa, kasi pag tumanda na hindi na pwede yan kasi magiging maitim siya or magiging kulay ink at sasakit po ang ating tiyan pag kinain po natin ng medyo na matanda na. So ayan na po, papunta na po tayo sa gubat para manguha po tayo ng mga yellow wild chanterelle mushrooms o mga kabute na makikita po sa napakagandang forest na ito ng Sweden. At sa makikita po ninyo, ang dami pong punong kahoy at nakatayo po sila na malinis po. Tinatanggal po nila yung mga maliliit na puno para lumaki po yung mga tinatawag nila na tal. Sa English yata ito ay yung pine tree. So, napakaaliwalas at napakaganda at napakalinis ng forest nila. So, ibig sabihin yung mga mushroom dito ay napaka-fresh. Ayan po, ang tinatawag na yellow chanterelle mushrooms. At napakasarap po siya. Ito po ang eksaktong size na pwede natin gawing soup or chanterelle mushroom soup. Napakasarap po siya. Pwede rin po siya na i-fried sa butter and then ilagay mo po siya sa or gagawin mo siyang sandwich. At lagyan mo siya ng cheese sa itaas at ilagay mo sa oven ng mga 10 minutes lang sa 200 degrees Celsius. O 10 minutes lang or 5 minutes, depende kasi pag natunaw na po yung cheese natin or butter, pwede na po yan siya. Depende sa'yo kung gusto mo medyo crispy or medyo lang siya, medyo masa-masa pa siya. So, sana po ay samahan po niyo ako sa aking pangunguha hanggang matapos ang video ito. At kailangan po nating bilisan ang pagkuha kasi pag sa bandang hapon na ay mabilis lang siyang dumilim. So, ayan, kukuha po tayo ng mga pictures para po sa ating photography. Napakaganda po at napakalaki ng ating mga wild yellow chanterelle mushrooms na matatagpuan lang po dito sa Europe at maiilan din po sabi nila doon sa Amerika. So nakikita ko rin po sa mga vlog nila, pero mas marami ditong chanterelle mushrooms sa Sweden. Meron din po sa Amerika na mga mushroom na wala dito sa Sweden na tinatawag nila na matsutake. Meron daw dito pero hindi siya masyadong popular. Matsutake, napakamahal yan po na mga mushrooms. Meron ako nakitang vlogger sa Finland, meron siyang nakitang mga matsutake pero hindi siya gaanong kadami kumpara mo doon sa Amerika. So,
Dito lang po ang pinaka-popular yung chanterelle at yung ano po, marami mga shaggy po, shaggy main mushrooms. At saka marami pa pong iba. At ipapakita ko rin po sa inyo kung may makita po ako iba't ibang mushrooms. At ito pong video na ito ay bali recap lang siya, yung mga old videos ko yan na kinuli ko lahat para ma-share sa inyo ang aking pangunguha ng mushroom noong nakaraang summer. At so itong summer na itong nadarating 2024 ay try ko rin pong manguha ng mga mushrooms. Kasi sa panahon na ngayon parang natatakot na po yung mga taong pumunta ng bundok kasi mayroon pong mga masasamang loob. Mayroon pong namamatay tao, ewan ko. So parang napakadelikado na rin na pumunta sa bundok, pero mag-ingat lang po tayo. So ayan po, nakikita po ninyo na napakaganda, dilaw na mga chanterelle mushrooms. At tinatanggal ko lang or pinifik ko lang yan siya para doon ka na sa bahay siya linisin. Tatanggalin lang po yung maduming portion na sa paabanda at saka ibabrush mo lang. Hindi na po yan siya kailangang hugasan kasi malinis naman po siya. Hindi po dito madumi sa mga forest nila. Kahit nga nasa gilid-gilid ng mga daanan, di man siya madumi. Pero hindi yan kinukuha sa mga gilid-gilid kasi yung mga yung mga galing na mga usok or mga, ang tawag niyan, oxide. Yung galing sa mga usok na sasakyan ba. Pag pumunta dyan sa mushroom at kainin mo, edi mahihilo ka. Pero sabi nila pwede naman basta hugasan mo lang siya ng maigi. At iluto mo siya ng maayos. At lagyan mo siya ng napakaraming butter. Pero mas maganda na rin na mag-iingat po tayo. At meron bukod po sa mga nakakatakot na mga taong namatay tao, ay may mga wild animals din po na delikado katulad ng moose. Pag may mga anak sila nakakatakot pag pagkarang sa tingin nila na parang kukunin mo kanyang mga anak or mga baby nila, habulin kanyan. So pag may makita kang mga wild animals, parang ka lang daw, parang naglalakad ka lang ng dahan-dahan na parang wala kang nakita. Or maghinto ka muna, saka padaanin mo sila para hindi ka nila habulin, or yung bang parang relax na relax. Na wala silang makitang sa'yo, signal na habulin mo o tatakbo ka. Kasi kung tumakbo ka, habulin ka talaga siyempre. Pero kung hindi ka tatakbo at mag-relax ka lang, ay hindi ka naman nila yan gagalawin, kasi kung takot tayo sa kanila, mas takot sila yan sa atin. At saka ang nakakatawa kasi bawal pala sa Sweden, bawal pala magdala ng mga mahahabang kutsilyo. Hindi ko naman pa sinasadya, nagdala ko noon. Anong nalaman ko na bawal pala magdala ng mga malalaki at mahabang kutsilyo, ay di yung na lang kutsilyo, dinala ko yung maliit. At ang ginawa ko kasi para mabilis, kinakamay ko na lang po. So kung may kutsilyo ka na pang mushroom, so yun lang po ang dalhin mo. And po ang nakuha natin ang ngayong araw, napakarami po. So marami pong salamat sa panonood. At hanggang sa muli po nating pagkikita, huwag kalimutan na mag-subscribe para ma-notified po kayo sa sunod ko ng mga video na bubulol ako. Salamat!